Sa isang kakaibang restaurant sa Japan, nakilala sa mga pagkaing kanluranin, lahat ng kumakain doon ay namangha. Nasarapan ng mga customer, at sinabi ng isa sa kanila na ang kanyang putahe ang pinakamasarap sa buong restaurant. Sunod-sunod na hindi nagkasundo ang iba, at nagtatalo sila kung aling pagkain ang pinakamasarap hanggang sa aksidenteng natamba ng isa sa kanila ang isa pang pagkain, na humantong sa isang away. Kalmadong lumabas ang chef at binalaan sila na bawal ang karahasan sa kanyang restaurant, at kung magpapatuloy sila sa pagtatalo ng ganoon, hindi na niya sila lulutuan muli. Agad silang tumahimik at umupo nang walang anumang pagtutol. Sa ibang mundo, isang malaking dragon ang naging isang babae na humiling sa kanyang katulong na ihanda ang lahat dahil malapit na siyang pumunta sa Earth. Sinabi niya sa kanya na hindi na talaga siya makapaghintay pa para kumain muli mula sa lugar na iyon. Nang handa na siya, binuksan niya ang pinto na direktang nagdudugtong sa kanya sa restaurant. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Nakoya, ang chef, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang order. Sumagot siya, gaya ng dati, na hindi na kailangang sabihin pa, kaya agad niya itong inihanda. Nang maamoy niya ang pagkain, nasabi niya sa sarili na ang amoy ay nakakamangha. At nang matikman niya ito, nakaramdam siya ng lubos na kasiyahan. Pagkatapos niyang kumain, nagbayad siya at kinuha ang pagkaing espesyal na inihanda nito para sa kanya. At paglabas niya ng restaurant, bumalik siya sa kanyang tunay na anyo sa sarili niyang mundo. Sa restaurant, natapos ang araw ng chef, kaya nagpa siya siyang magsara at matulog. Kinabukasan, pagpasok niya sa kusina, nakita niya ang isang babae na natutulog sa sahig at sinabi sa sarili na baka galing ito sa kabilang mundo. Nagising ang babae nang may kaba at humingi ng tawad sa pagpasok ng walang pahintulot at sa pagkain ng pagkain sa kusina, ngunit pinakalma siya nito at tinanong ang kanyang pangalan at kung paano siya napunta doon. Sumagot siya na ang pangalan niya ay Elera at kamakailan lang siya nakarating sa kabisera. Sinabi niya na natutulog siya sa gitna ng mga guho na sinusubukang magpahinga sa malamig na panahon ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang gutom. At biglang nagpakita ang isang pinto na may nakaguhit na pusa. Nang buksan niya ito at pumasok sa loob, natagpuan niya ang kanyang sarili doon at inakala niyang nananaginip siya. Kaya nagpa siya siyang kumain dahil panaginip lang pala iyon. Nagulat siya at tinanong siya kung inaakala ba talaga niyang panaginip iyon. Humingi ulit siya ng tawad at sinabing hindi siya tao kundi isang demonyo at lahat ng demonyo ay may iba't ibang anyo, ngunit ang maliliit na sungay lamang ang taglay niya. Hindi tulad ng ibang mga demonyo, mahina siya sa lakas ng isang ordinaryong babae. Kaya nga siya pumunta sa kabisera, isang lungsod na puno ng tao, itinatago ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang mga sungay. Nakahanap na siya ng trabaho at matitirhan at masaya. Ngunit isang araw, nakita nila ang kanyang mga sungay at natuklasan ang kanyang sikreto. Natanggal siya sa trabaho at alam ng lahat sa lungsod na isa siyang demonyo. Naging imposible para sa kanya na makahanap ng ibang trabaho dahil hindi umuupa ang mga tao ng mga demonyo. Di nagtagal, naghirap siya at ngayon ay nanirahan sa mga guho ng kabisera kung saan kahit ang mga mahihirap ay hindi tumutuloy. At nang siya ay nagugutom, bumungad ang pinto at pumunta siya rito. Mahinahon niya itong tiniyak, sinabing hindi niya alintana kung kakainin niya ang pagkain. Ngunit dahil nagugutom din siya, tinanong niya ito kung gusto niyang mag-almusal kasama niya. Kinakabahang sumagot ang babae na wala siyang pera at ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit sinabi niya na matutuwa siya kung kakain siya kasama niya dahil pagkain ito ng mga manggagawa at makakakain siya ng libre. Sinabi niya sa babae na gusto niya ang pagbabahagi ng pagkain sa iba dahil mas masarap ito kaysa kumain ng mag-isa at mas lalong nagpapasarap sa pagkain, kaya agad siyang pumayag. Nagsimula siyang magluto sa harap niya, inihain ang pagkain, at sinabi sa kanya na ito ang kanyang espesyal na ulam na wala sa menu ng restaurant. Kumain siya at namangha sa lasa at aroma, at ang kanyang malabata na ekspresyon ay nagpakita ng kanyang tuwa. Tumawa ang lalaki at sinabi sa kanya na isa siyang maswerteng chef na makakahain ng isang taong kumakain ng may ganitong kasabikan. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niya ng isa pang plato. Masaya siyang pumayag, kaya pinagsilbihan niya siyang muli. Pagkatapos niyang kumain, tinanong niya kung naghahanap na ba siya ng trabaho at kung nagtrabaho na ba siya sa isang restaurant dati. Sumagot siya ng oo, kaya inalok niya siya ng trabaho sa kanyang restaurant. Ipinaliwanag niya na ang trabaho ay minsan lang sa isang linggo, at para sa mga tao,
ibig sabihin ay minsan bawat 7 araw. Sa araw na iyon, nagtatrabaho siya mula madaling araw hanggang gabi, at ang trabaho niya ay linisin ang mga walang laman na pinggan mula sa mga customer. Ang kanyang sahod ay 10 barya at nagulat siya sa ganoong sahod para sa isang araw lamang, ngunit kinumpirma niya na mahirap ang trabaho, mahaba ang araw, at kung hindi siya makakapag-adjust, mapapagod siya. Bilang kapalit, makakakuha siya ng 3 kainan, ngunit ang mga ito ay mga simpleng kainan ng mga manggagawa. Pumayag siya at nagpasalamat sa kanya para sa trabaho. Tinanong ni Nakoya kung libre na siya ngayon para makapagsimula na silang matuto ng mga pangunahing kaalaman sa trabaho, at napansin niya na hindi malinis ang mga damit nito dahil sa pagtulog sa labas. Sinabi niya rito na magsisimula sila sa pamamagitan ng pagpapalit ng damit nito, at dadalhin niya rito ang opisyal na uniforme para sa trabaho. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang maglinis kasama niya, puno ng enerhiya at pagsisikap. Sa pagtatapos ng araw, natanggap niya ang kanyang sweldo at bumalik sa mga guho. Sinasabi sa sarili na napakagandang araw na ito, ngunit kailangan pa rin niyang maghanap ng ibang trabaho para makatulog siya sa mas magandang lugar. Nakatulog siya, at sa itaas niya, nagpakita ang babaeng dragon at isinumpa siya, sinasabing walang sino man ang maaaring humawak sa kanyang kayamanan. Sa ibang mundo, may isang babae na nagngangalang Siren na naghahanap ng mga kayamanan. Nagbabasa siya ng isang aklat ng kayamanan at napansin niyang palaging lumalabas ang kayamanan tuwing Sabado. Nang mapagtanto ni Sire ito ay isang araw na naulit tuwing 7 araw, sinabi niya sa sarili na dapat ay naroon ang kayamanan ngayon. Nagpasya siyang lumipat at simulan ang paghahanap ng kayamanan. Pumunta siya sa lugar na nabanggit sa libro at inatake ng mga napakahinang halimaw, ngunit madali niya silang natalo. Nakarating siya sa lugar kung saan nakatago ang kayamanan, inilipat ang bato, at bumukas ang pader sa likod nito, at nakita ang isang pinto na may nakaguhit na pusa. Nasabi niya sa sarili, paano ito magpapakita gayong wala ito roon kahapon? Nag-alangan siya kung papasok or hindi, pagkatapos ay sinabi na kung masasawi siya roon, isang karangalan iyon dahil narating niya ang kayamanan. Binuksan niya ang pinto at nang makita niya si Elera, itinaas niya ang kanyang sandata at sinabing isa siyang demonyo. Pumagitna ang chef, binati siya, at hiniling na ibaba ang kanyang sandata. Nagpakilala siya bilang si Nakoya at sinabing ito ang kanyang restaurant kung saan naghahain siya ng pagkaing western. Nagulat ang babae at nagtanong kung paano nagkaroon ng restaurant sa gitna ng mga minahan na ito. Tinanong siya ng lalaki, Mines, gumamit ka ba ng William Door? Sumagot siya na hindi niya alam kung ano ang pintong iyon, at tinanong kung ito ba ay mahiwaga. Sumagot siya ng ganoon, ipinaliwanag na ang mga pinto ay nagpapakita sa iba't ibang mundo at patungo sa kanyang restaurant. Sinabi ng babae na hindi niya naramdaman na nasa ibang mundo siya at sinuri ang lugar, at nakitang karaniwan ito sa kanya. Nilinaw ng lalaki na ang lugar ay mukhang normal, ngunit nasa ibang mundo na talaga siya ngayon. Tinanong niya kung o-order ba siya ng pagkain, at pumasok siya. Sinabi sa kanya ni Elera na masarap ang pagkain doon. Naupo siya at nagpas siyang kumain, iniisip kung ang kayamanan ay kumakain sa restaurant na ito at kung anong uri ng pagkain ang ihahain nila sa kanya. Bigla, tinanong siya ni Elera kung marunong siyang magbasa ng wikang silangan. Sumagot si Siren ng oo. Kaya, iniabot ni Elera sa kanya ang menu at sinabihan siyang pumili ng malaya. Pagkatapos ay inihain ang tubig na may lemon, sinabing maaari siyang uminom ng kahit gaano niya gusto, at umalis. Nagulat si Syra at tinikman ang tubig, nakitang perpekto ito at malamig. Binasa niya ang menu upang pumili, ngunit napansin ang espesyal na pagkain na nakasulat sa dingding at nakitang mas mura ito, kaya nagpasya siyang umorder nito kay Elera. Tinanong niya ito kung ano ang espesyal na pagkain at sinabi ni Elera na itatanong niya kay Nakoya. Sumagot si Nakoya na sa kabutihang palad ang espesyal na pagkain ngayon ay kapareho ng paboritong ulam ni William, ang giniling na karne. Umalis siya upang ihanda ang ulam. Tinanong ni Syra kung ano ang espesyal na pagkain bukas. Sumagot si Elera na ang pinto ay nagpapakita kada 7 araw, kaya wala nang bukas. Napagtanto ni Syra na tama ang kanyang mga kalkulasyon at ang Sabado ay nagpapakita kada 7 araw sa mundong ito. Naisip niya kung ito ba ang kayamanang isinulat ni William, at kung ito ba ang dahilan kung bakit niya ginugol ang kanyang mga huling araw sa mga minahan, tinatanong kung ang pagkain doon ay talagang sulit.
Naputol ang kanyang pag-iisip ni Nakoya, na naghain sa kanya ng pagkain, at sinabihan siya ni Elera na maaari siyang humingi ng tinapay anumang oras, at tawagan siya kung may kailangan siya. Dagdag pa niya na mas masarap ang pagkain kasama ang sarsa na ito at kaunting lemon. Tinikman ni Syra ang tinapay at nagustuhan niya ito, humihingi pa ng dagdag. Sa bawat subo, mas nagustuhan niya ito at naisip niya sa sarili na ang pagkaing ito ay tiyak na galing sa ibang mundo. Napagpasyahan niyang sundin ang payo ni Elera at idinagdag ang sarsa at lemon, na lalong nagpasarap dito. Sinabi niya na tama si William na ilarawan ang pagkaing ito bilang isang kayamanan, lalo na ang ulam na ito dahil ang lasa nito ay perpektong humalo sa mga idinagdag. Pumasok ang ibang mga customer sa restaurant at umorder ng kanilang karaniwang pagkain. Tinanong nila si Nakoya tungkol kay Elera at sinabi niya sa kanila na siya ay isang bagong empleyado sa restaurant at ito ang kanyang unang araw. Binati sila ni Elera at nagpakilala, ngunit sumabad ang boses ni Syra sa paghingi ng isa pang plato. Nang matapos kumain si Syra, nagpasalamat siya kay Elera at sinabing napakasarap ng pagkain. Sumabad si Nakoya at hiniling kay Syra na sumama sa kanya sa pagkain, ipinaliwanag na ito ang paboritong ulam ni William at madalas itong dalhin ni William. Dagdag pa niya, dahil nasiyahan ang babae sa pagkain, niluto niya ang parehong pagkain na dati niyang niluluto para sa kanya at sinabihan siyang ituring itong regalo mula sa restaurant bilang pag-alala kay William. Tinanong niya kung nasaan si William at sumagot ang babae na matagal na itong nasawi at iniwan sa kanya ang librong iyon na nagdala sa kanya doon. Sinabi sa kanya ni Nakoya na maaari siyang bumisita anumang oras at matutuwa silang makasama siya. Nagpasalamat si Syra sa kanila at lumabas ng restaurant. At pagkasara niya ng pinto, nawala siya. Sinasabi sa sarili na tama si William na tawagin ang restaurant na ito na huling kayamanan. Sa ibang mundo sa loob ng isang palasyo, isa sa mga gwardya ang pumasok sa silid ng kanyang commander. Ang pangalan ng commander ay Sullivan, at sinabi sa kanya ng gwardya na may bisita para sa kanya. Tinanong ng commander kung sino ang bisita, at kinakabahang sumagot ang gwardya na iyon ang battlemaster, si Tatsugo, na sinasabing hindi siya sigurado kung siya nga iyon, ngunit ang hitsura niya ay eksaktong katulad ng inilarawan ng mga tao sa kanilang mga kwento. Inutusan siya ng commander na papasukin siya, ngunit inihanda ang kanyang sarili at hinawakan ang kanyang espada, iniisip na ang lalaki ay maaring isang assassin na tumatarget sa kanya. Ngunit nang makapasok siya, napagtanto niya sa kanyang hitsura na hindi siya nagsisinungaling. Kaya, ibinaba niya ang kanyang espada at sinalubong siya. Tinanong ni Sullivan si Tatsugo kung bakit siya nanggaling sa kanayunan, at sumagot si Tatsugo na isa sa kanyang mga kakilala ang nagbigay sa kanya ng isang bagay na ihahatid at binunot ang isang espada, iniabot ito sa kanya. Nagulat ang commander at sinabing mahigit 3 taon na mula noon. Ikinwento sa kanya ni Tatsugo ang kwento, na sinasabing 3 taon na ang nakalilipas, siya ay nasa kuta upang magbantay ng mga halimaw sa kagubatan, ngunit may ilan na umatake sa kanila at kailangan ng isang tao na magpadala ng balita sa kastilyo. Dahil isa siyang bihasang mangangabayo, siya ang pinili nila. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa pagkain habang naglalakbay, ngunit ang kanyang kabayo ay natamba dahil sa laso ng halimaw, na nagpahirap sa misyon dahil kinailangan niyang magpatuloy sa paglalakad. Tumakbo siya ng mabilis hanggat maaari, ibinuhos ang lahat ng kanyang pagsisikap upang maabot ang kanyang layunin. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay, napagtanto niya na kung magpapatuloy siya ng ganoon, masasawi siya bago matapos ang kanyang misyon. Bigla, isang pinto na may nakaguhit na pusa ang nagpakita sa harap niya, at nagpasya siyang pumasok. Nang batiin siya ng chef, itinaas niya ang kanyang sandata at sinabi sa kanya na siya ay isang commander na may misyon para sa kastilyo, at tungkulin niyang bigyan siya ng pagkain at tubig. Pumayag ang chef ng walang galit at hiniling sa kanya na pumili ng anumang upuan na gusto niya. Tinanong niya kung marunong siyang magbasa ng wikang silangan, at sumagot ng oo si Tatsugo. Tinanong niya kung sino siya at kung paano siya nabubuhay sa ganoong lugar, iniisip kung kabilang siya sa isang kolonya. Sumagot ang chef na siya ay nasa Nakoya Western Restaurant at malamang na nagmula siya sa ibang mundo, kaya maaari siyang umorder ng kahit anong gusto niya mula sa menu at ihahain ito. Kalmado at matatag ang lalaki sa kanyang mga tugon at humingi ng order ni Tatsugo. Napansin niya ang pagkaing dagat sa menu, isang bagay na kinain niya noong bata pa,
at napaisip siya kung paano makakapagluto ng isda sa disyerto. Nagsisinungaling ba siya? Naputol ang kanyang pag-iisip habang naghihintay si Nakoya sa order, at sumagot siya na o-order siya ng pagkaing dagat. Nang matikman niya ang juice, nagustuhan niya ito ng husto at nagtanong kung paano magkakaroon ng yelo sa isang lugar na tulad nito. Iniisip na lahat ng naroon ay kakaiba at hindi natural. Inihanda ni Nakoya ang pagkain, at ang ulam ay mukhang masarap, nakakatakam, at mabango. Naisip niya kung kasing sarap ba nito, at nang matikman niya ito, natagpuan niya ang sagot. Ito ang pinakamasarap na bagay na nakain niya sa kanyang buhay, at hindi siya makapaniwala na kumakain na naman siya ng pagkaing dagat. Pagkatapos, sinubukan niya ito kasama ng sarsa, mas nagustuhan pa niya ito, at umorder ng isa pang plato. Ngumiti si Nakoya sa kanya at sinabing tila nasiyahan siya sa pagkain, pagkatapos ay inihain sa kanya ang isa pang plato. Nang matapos siya, nahihiya siya dahil masarap ang pagkain at napakabait ng may-ari ng restaurant, kaya gusto niya itong bayaran. Hiniling niya rito na itago ang espada hanggang sa makabalik siya at mabayaran ang singil, ngunit tumanggi si Nakoya. Gayunpaman, iginiit ni Tatsugo, sinabing iiwan niya ito at kailangan niyang bumalik upang bayaran siya, pagkatapos ay umalis upang tapusin ang kanyang misyon. Nagawa niyang makarating sa kastilyo at ihatid ang mensahe, at ginantimpalaan nila siya ng palasyong kinaroroonan nila ngayon. Ngunit pagkalipas ng 10 araw, sinubukan niyang bumalik sa restaurant ngunit wala ito roon. Sumagot si Tatsugo na ang pinto ay lumalabas tuwing 7 araw at iminungkahi na maaari silang magkasama bukas, na Sabado, at kainin ang pagkaing dagat na paborito niya. Sa ikatlong linggo, tinikman ni Aleta ang isang ulam na inihanda ni Nakoya para sa kanya. Nagustuhan niya ito ng husto at tinanong siya kung ano ang pangalan ng ulam. Sinabi niya sa kanya na wala itong pangalan at wala sa kanilang menu. Nagalit siya at nagtanong kung paano hindi inihahain doon ang isang napakasarap na ulam. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang bigyan ito ng pangalan at hayaang subukan ito ng mga customer. Paglingon niya sa paligid, napansin niya ang isang supot ng pasta na may markang Aldi Company. Kaya, sinabi niya sa kanya na tatawagan nila itong Alvadi pasta. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kumpanyang iyon at sinabing si Alvati ang dating manager ng kumpanya ng pasta, ang lumikha ng iba't ibang uri ng pagkain na gawa sa trigo. Siya ang bumuo ng pangalan ng kumpanya, at ang pasta ay naging sikat na pagkain dahil sa kanya matapos itong maging isang simpleng pagkaing pangbukid. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng mga sarsa upang mangibabaw sa buong merkado, at lahat ay nagsimulang bumili ng pasta at sarsa mula sa kanyang kumpanya. Kalaunan ay tinawag nila siyang henyo sa pagluluto. Ngunit mayroon siyang isang sikretong nakatago sa mundo. Siya ay konektado sa kanilang restaurant, at ang sarsa na ibinebenta niya ay ginawa mismo ni Nakoya. Ngunit dahil ang bawat isa sa kanila ay nasa ibang mundo, hindi nila sinasaktan ang isa't isa. Mayroon pa silang parehong interes tulad ng pag-angkat ni Nakoya ng mga sariwang kamatis at pasta mula sa kanya. Sa kumpanya, nagpa siya si Alvadi na bisitahin ang restaurant. Dinala niya ang kanyang apo sa silong at naghanda ng isang malaking supot. Nagulat ang kanyang apo at tinanong siya kung paano naroon ang pintong iyon. Sinabi sa kanya ng lolo na huwag mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Ligtas ang lugar, at hindi gaanong naiiba sa kanilang mundo, dagdag pa niya na malaki ang utang na loob nila sa restaurant. Binuksan niya ang pinto at pumasok kasama ang kanyang apo. Binati sila ni Elera at tinanong kung nakapunta na sila dati. Sumagot si Alvadi na maraming beses na silang nakapunta at hiniling sa kanya na sabihin kay Nakoya na naroon siya. Sinabihan niya itong mag-relax at ipapaalam niya sa kanya. Samantala, namangha ang apo sa lahat ng bagay mula sa mga muebles hanggang sa mga dekorasyon hanggang sa pumasok si Nakoya. Nang makita sila ni Nakoya, tinanong niya kung sino ang bata. Sumagot ang lolo na siya ang kanyang apo, si Sergio. Tinanggap sila ni Nakoya at inalok na maghanda ng kape para sa kanila habang pumipili sila ng kanilang makakain. Nagulat si Sergio at tinanong ang kanyang lolo kung ano ang kape. Sumagot ang lolo na ito ay isang inumin na parang tsaa sa kanilang mundo ngunit mas mapait, sinabing magugustuhan niya ito sa paglipas ng panahon at maaaring magdagdag ng asukal sa una upang sumarap ang lasa nito or inumin ito kasama ng gatas, na naging ibang uri ng kape.
Inihain sa kanila ni Elera ang kape, at sinabi ng lolo sa kanyang apo na maaari siyang magdagdag ng asukal mula sa garapon sa tabi niya. Napansin ni Sergio na ang asukal ay mas maganda ang kalidad kaysa sa kanilang mundo. Ininom niya ang kape at nagustuhan niya ito ng husto. Pagkatapos ay pumasok si Nakoya dala ang isang kahon at sinabi kay Alvadi na naglalaman ito ng mga kinita ngayong buwan. Binigyan siya ni Alvadi ng isang bag na puno ng mga bagong supply at mga bagong uri na mabibili sa kanilang pamilihan. Tumutol si Sergio, at sinabing paano matutugunan ng isang maliit na bag ang mga pangangailangan ng restoran. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo na ang bag ay para sa personal na paggamit ng chef at hindi para sa mga lutuin ng customer. Iyon ang mga dami na ginagamit para sa pagsubok ng mga bagong recipe, dahil pinag-aralan niya ang mga pagkakaiba ng pagkain sa pagitan ng kanilang mga mundo upang tumugma sa mga panlasa ng Hapon. Kaya naman madalas siyang nag-eeksperimento at lumikha ng maraming putahe, na pinapanatili lamang ang pinakamasarap. Tumutol muli si Sergio, at tinanong kung nangangahulugan ba iyon na mawawalan siya ng pera sa halip na kumita. Ano ang mapapala niya kung gayon? Sumagot si Nakoya na ang mahalaga lamang sa kanya ay ang paghahain ng pinakamasarap at pinakasariwa na pagkain sa kanyang mga customer at ang kanilang kaligayahan ang tanging inaalala niya. Naputol ang kanilang pagsasalita ni Elera na nagtanong kung ano ang gusto nilang orderin. Sumagot ang lolo, pasta na may sarsa gaya ng dati, saka tinanong si Sergio, na nagsabing o-order din siya ng pareho. Naghintay sila ng ilang sandali, at dumating ang pagkain. Hinintay ng lolo na matikman ito ni Sergio at tinanong siya kung ano ang palagay niya. Sumagot si Sergio nang may pagkamangha na napakasarap ng pagkain, ngunit tinanong kung ang sarsa ay gawa sa mga kamatis na kanilang minumanapalyo sa palengke. Tumawa ang kanyang lolo at sinabi sa kanya na ito mismo ang dahilan kung bakit sila may utang sa restoran. Nagulat si Sergio, binuksan ang menu, at napagtanto nito na hindi ang kanyang lolo ang nag-imbento ng sarsa na nagpasikat sa kanya sa kanilang mundo. Inamin ito ng lolo at sinabi sa kanya na ang titulong ibinigay sa kanya ng mga tao ay hindi totoo, na hindi siya isang henyo sa pagluluto. Gusto lang niyang kainin ang napakasarap na pagkaing iyon sa kanilang mundo. Pagkatapos ay sinabihan niya itong tapusin ang kanyang pagkain. At pagkatapos nilang gawin iyon, nagpasalamat sila kay Nakoya at umalis. Pagbalik nila sa basement, nawala ang pinto. Sinabi ng lolo kay Sergio na ang restaurant ay nagbubukas lamang tuwing Sabado at maaari siyang pumunta ng mag-isa pagkatapos noon, ngunit hindi na niya ito masasamahan sa lahat ng oras. Sa ibang mundo, may isang magandang babae na naalala ang kanyang lolo, ang emperador, na sinusubukang aliwin ang kanyang kalungkutan nang iwan siya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya dahil ang bansa ay nasa digmaan. Napagpasyahan nila na mamumuhay siyang mapayapa kasama ang kanyang lolo na malayo sa kanila. Naalala niya na isang araw ay dinala siya nito sa isang pinto at sinabi sa kanya na ito ang pinto ng isang lihim na silid, na ipinapaalala sa kanya na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Ngunit pagkatapos noon, ilang detalye lamang ang naalala niya tulad ng mga kakaibang upo ang metal at matandang lalaki. Bigla, pumasok ang isa sa mga katulong at sinabi sa kanya na kung may kailangan siya, naroon siya, at kung nakakaramdam siya ng pagod, dapat niya itong tawagan. Pagkatapos ay umalis siya ngunit umiyak ang prinsesa sa kalungkutan, at narinig siya ng mga katulong sa labas at pinag-usapan kung bakit siya nababagabag. Sinabi ng isa sa kanila na marahil ay dahil sa kanyang sakit, na nalulungkot siya dahil labis siyang inaalagaan ng mga ito, sinusundan siya kahit saan, na nagpaparamdam sa kanya na walang magawa at hindi mamuhay ng mag-isa. Sumagot ang kaibigan niya na kailangan nila siyang tulungang magpahinga at manatiling kalmado dahil iyon lang ang tanging lunas niya. Kinabukasan, dinalhan siya ng katulong ng almusal. Nagpasalamat siya ngunit wala siyang gana kumain. Pagkaalis ng katulong, nagpakita ang pinto, at naalala niya ang pas ang nakaguhit dito. Napagtanto niyang ito rin ang pintong ipinakita sa kanya ng kanyang lolo noong bata pa siya. Nang buksan niya ito, naalala niya ang lalaking sumalubong sa kanya at sa kanyang lolo noon. Naupo siya sa pinakamalapit na upuan, at binati siya ni Elera. Tinanong ng prinsesa kung nasaan siya, at sumagot si Elera na nasa isang western restaurant siya. Nang makita siya ni Nakoya, tinanong niya kung siya ang apo ng emperador. Tuwang-tuwa siya at tinanong kung kilala niya ang kanyang lolo. Sumagot siya na siyempre kilala niya at ang kanyang lolo ay isang dakilang emperador.
Pagkatapos ay inalok niya itong Hanan ng libre at sinabihan siyang umorder ng kahit anong gusto niya. Naalala ng prinsesa na kasama niya ang kanyang lolo noong hinahain sa kanila ang masasarap na panghimagas. Nang araw na iyon ay tinanong niya siya kung ano ang mga iyon, at sumagot siya na mga ulap ang mga iyon. Buong kumpiyansang humingi ang prinsesa kay Elera ng mga ulap. Nalito si Elera sa kahilingan, ngunit naunawaan ni Nakoya at inihanda ang kanyang ice cream. Nagliwanag ang kanyang mukha sa tuwa nang makita niya ang makukulay na scoop, iba't ibang lasa, at masasarap na piraso ng tsokolate. Nang matikman niya ito, naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo na ang mga ulap na iyon ay puno ng nyebe, malamig at banayad, kinakain ng magagandang babae. Nang matapos siya, sinabi sa kanya ni Nakoya na tila mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Ngumiti siya at sinabing iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya sa mahabang panahon. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang bumisita bawat linggo tulad ng araw na iyon, ngunit sa susunod ay isasama na ito sa kanyang bayarin. Tumawa siya at sinabing tiyak na babalik siya. Pagkaalis niya, tinanong ni Elera kung sino siya. Sumagot si Nakoya na maraming ikinwento sa kanya ang kanyang lolo tungkol sa kanyang lolo, na pinamunuan nito ang isang imperyo sa loob ng 50 taon at kilala bilang ang dakilang emperador. Pagbalik sa palasyo, masaya ang prinsesa, at napansin ng mga katulong na bumuti na ang kanyang kalusugan, at hindi na niya kailangan ang kanilang tulong gaya ng dati. Sa hilagang rehiyon, may mga kalahating tao na tinatawag na mga lizardmen dahil kalahati sa kanila ay mga butiki. Nanirahan sila sa mga latian at kumakain ng mga buwaya, ibon, at isda. Nahahati sila sa mga tribo, at ang isa sa mga tribong iyon ay tinawag na tribong Bluetail. Isa sa kanila ay nagngangalang Gambi, na isa sa pinakamalakas at pinakamatapang na lizardmen. Sa edad na 8, kaya niyang labanan ang pinakamalaki at pinakamalakas na butiki at nanalo sa maraming labanan. 30 taon na ang nakalilipas, isang mahiwagang pinto ang nagpakita sa isang pampublikong lugar, at isang lalaking nagngangalang Giruba ang nagpasyang pumasok at siyasatin ang pinto. Pagkapasok, nakilala niya ang lolo ni Nakoya at bumalik sa tribo na may dalang pagkain, na para sa kanila ay parang mahika. Mula noon, nagsimula ang isang tradisyon sa tribo na bawat linggo kapag nagpakita ang pinto, ang pinakamalakas na lalaki ng tribo ay papasok at babalik na may dalang pagkain. Si Gambi ang naging bagong bayani ng tribo at siya ang papasok. Naghanda siyang mabuti, gumawa ng maraming kaayusan, at nagsuot ng mga damit na gawa sa mga balat ng buwaya na kanyang hinuhuli. Inalagaan niya ng husto ang kanyang anyo upang walang bakas ng labanan ang makita sa kanya dahil alam niyang pupunta siya sa mundo ng mga tao. Nagpaalam siya sa kanyang tribo at pumasok sa restaurant. Tinanggap siya ni Elera, kinuha ang kanyang order, at inihanda ito para sa kanya kasama ang pagkaing dadalhin niya pabalik sa kanyang mundo. Tinikman niya ang kanyang pagkain at labis itong nasiyahan, namangha sa kasarapan ng mga gulay, mga pampalasa, at sa huling lasa ng ulam. Umorder siya ng isa pa at mabilis itong kinain. Matapos maghintay sa pagkaing dadalhin niya, nakaramdam siya ng kasiyahan at kaligayahan na makakain na siya sa kabilang mundo. Iniabot sa kanya ni Nakoya ang pagkain upang ibalik, at binayaran siya ni Gambi, pagkatapos ay bumalik sa tribo upang ibalita na nagdala siya ng pagkain mula sa kabilang mundo. Sa harap ng iba't ibang mga putahe, ang mga lizardmen ay nakatayong namangha sa kanilang kagandahan at sa kanilang kahangahangang pandama. Inisip ng bawat isa kung ano ang magiging pakiramdam ng pagkain mula sa kanilang lahat. Ngunit ang mga patakaran ay nagpapahintulot sa bawat nilalang na kumain mula lamang sa isang putahe. Maingat na nag-isip ang lahat bago pumili. Nang payagan sila ng pinuno ng tribo na magsimula, bawat isa ay pumipili kung ano ang kakainin. Ang ilan ay mabilis na kumain, ang iba naman ay dahan-dahan upang malasap ang bawat subo ng maliit ngunit masarap na pagkain. Bakas sa kanilang mga mukha ang saya, at ang mga tinig ng papuri para sa pagkain ay umangat. Sa sandaling iyon, sinabi ni Gambi sa kanyang sarili na sa susunod na pagdiriwang, kailangan niyang manalo muli at maging kampyon ng tribo upang makakain siyang muli ng malaya at masiyahan sa pagkain mula sa kabilang mundo. Sa isang malayong kagubatan, may isang babae na nagngangalang Fernia na nakatira kasama ang kanyang ama sa isang kubo. Sinabi niya sa kanya na lalabas siya dahil kailangan nila ng mga gamit para sa bahay, tiniyak sa kanya na magiging maayos ang kanyang kalagayan.
Dagdag pa niya na anibersaryo ng pagkasawi ng kanyang ina at gusto niyang ipagluto ito ng masarap na pagkain tulad ng sa kanya. Pumunta siya sa kagubatan at nakakita ng isang nasugatang USA, na pinagaling niya gamit ang kanyang mahika. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng isang mahiwagang presensya sa paligid niya, at biglang nagpakita ang pinto. Nakilala niya ito bilang isang uri ng sinaunang mahika at pumasok. Natagpuan niya ang restaurant na puno ng mga customer at naupo sa pinakamalapit na mesa. Inihain sa kanya ni Elera ang inumin at ang menu. Napansin ng babae na naghahain sila ng mga pagkain na may karne at isda. Naamoy niya ang pagkain at nakita niyang nasisiyahan ang mga customer dito, na nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. Sinabi niya sa sarili na hindi siya maaaring kumain ng pagkain ng tao, ngunit magiging walang galang ang pumasok sa restaurant nang hindi umorder ng kahit ano. Lumapit sa kanya si Elera at tinanong kung ano ang gusto niyang i-order. Maingat siyang sumagot na gusto niya ng pagkain na walang karne, isda, gatas, or itlog, at kung wala, maaari siyang umalis. Sinabi sa kanya ni Elera na walang ganoon sa menu, ngunit magtatanong siya. Pumunta siya kay Nakoya at nagtanong kung mayroong anumang bagay na may mga kondisyong iyon. Sumagot siya ng oo, kung maghihintay siya ng kaunti, maaari niya itong ihanda. Nang marinig iyon ng dalaga, binalaan niya si Elera na kung naglalaman ito ng alinman sa mga sangkap na binanggit niya, malalaman niya ito sa pamamagitan lamang ng amoy at hindi niya ito kakainin. Pinutol siya ni Nakoya at sinabing maaari siyang magluto ng kompletong pagkain, ngunit walang sopas kung gusto niya. Pumayag siya at galit na tinanong ang sarili kung ano ang plano nito. Iniisip na imposible para sa isang ordinaryong tao na maghanda ng pagkain sa ganitong mga kondisyon, kung saan inihanda niya ang kanyang order at inihain ito sa kanya, sinasabing ito ay ganap na walang lahat ng sangkap na nakalista niya at gawa lamang sa mga halamang gamot. Dahil hindi siya kumakain ng tinapay, pinalitan ito ng lalaki ng kanin para makakain siya ng buo. Pagkaalis niya, naamoy niya ang pagkain para kumpirmahin ang sinabi nito at natuklasang wala itong anumang sangkap na galing sa hayop. Sinabi niya sa sarili na ang problema ay nasa lasa. Ngunit nang matikman niya ito, nagustuhan niya ito ng husto. Pakiramdam niya ay nakain na niya ito dati noong bata pa siya. Hindi siya makapaniwala na isang ordinaryong tao ang gumawa ng ganoong pagkain. Naalala niya na ang kanyang ina, noong bumisita siya sa mundo ng mga tao, ay nagawa ring gumawa ng ganoong pagkain at mayroong isang elemento na nagbigay sa pagkain ng kakaiba ngunit kahanga-hangang lasa. Naisip niya sa sarili na ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya, mas masarap pa kaysa sa niluto niya mismo. Naubos niya ito ng buo at tinanong siya ni Nakoya kung nagustuhan niya ang pagkain. Malamig siyang sumagot na masarap ito at umalis. Sa bahay, sinabi niya sa kanyang ama na kailangan niyang pumunta at alamin na hindi maaaring higaitan sila ng mga tao sa pagluluto. Tumutol ang kanyang ama, ngunit tiniyak niya ito, na sinasabing isa na siyang malaking babae at magiging maayos na siya. Nangako siyang babalik at magluluto para sa kanya ng pagkain na mas masarap pa kaysa sa niluto ng kanyang ina. Binigyan niya ito ng sulat para basahin at sinabihan siyang sundin ang mapa na kasama nito, na magdadala sa kanya sa isang matalik niyang kaibigan, na tutulong sa kanya. Sa restaurant, isang beast na customer na nagngangalang Lionel ang bumisita sa kanila na kabilang sa mga uri ng leon. Palagi niyang inuulit ang parehong order at tinanong ni Elera si Nakoya kung bakit pare-pareho ang order niya sa bawat pagkakataon. Sinabi ni Nakoya sa kanya na sinabi sa kanya ng kanyang lolo na si Lionel ay dating isang kriminal na umaatake sa palasyo ng hari. Ngunit isa sa mga gwardya na nagngangalang Alexander ang nagtagumpay na talunin siya at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, hindi niya ito pinaslang kundi pinaralisa siya sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay nalaman niya na ang gwardya na ito ay isa sa 4 na kabalyero na inupahan ng hari upang puksain ang mga magnanakaw. Pagkatapos, si Lionel ay nabilanggo dahil sa kanyang maraming krimen sa kaharian. Sa bilangguan, isang matandang lalaki ang bumisita sa kanya at sinabi sa kanya na mayroon siyang malaking deal para sa kanya. Sinabi niya na hahayaan niya itong gamitin ang kanyang mahusay na sandata at bilang kapalit ay bibigyan siya ng kanyang kalayaan sa halagang 10,000 barya. Kung gagawin niya itong 20,000, bibigyan pa niya ito ng opisyal na pagpapalaya. Nagalit si Lionel at sinabi sa kanya na malinaw na alam niyang wala siyang pera, kaya iniwan siya ng matanda at naglakad palayo.
Kinabukasan, isa sa mga mayayamang demonyo ang bumili kay Lionel. Dahil isa siyang assassin na may maraming malupit na krimen, nagpasya silang ikulong siya at gamitin sa arena ng pakikipaglaban. Kung mananalo siya sa taunang labanan sa arena, gagantimpalaan siya ng 10,000 barya. At kung matalo siya, tatapusin siya. Habang nasa bilangguan, nagpakita sa kanya ang mahiwagang pinto at nagpasya siyang pumasok dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Tinanggap siya ng lolo ni Nakoya at sinabi sa kanya na matagal na mula nang magkaroon sila ng bagong customer. Tinanong ni Lionel kung nasaan siya at sumagot ang matanda na nasa isang western-style restaurant siya at tinanong kung ano ang gusto niyang orderin. Sinabi niya sa kanya na kung wala siyang pera, makakakain siya ng libre. Pumayag si Lionel at nagpasalamat sa kanya, at tinanong kung anong masarap na pagkain doon na may karne at makakatulong sa kanya na manalo sa kanyang laban. Sinabi sa kanya ng matanda na masarap ang lahat ng pagkain doon, ngunit pipili siya para sa kanya ng isang pagkaing tinatawag nila, sa kanilang mundo, na Victory Meal, pagkatapos ay naghanda nito. Nang kainin ito ni Lionel, nagulat siya sa kung gaano ito kasarap, kahit na may kanin at gulay ito, at karaniwan siyang kumakain ng karne. Pagkatapos niyang kumain, gutom pa rin siya, ngunit nagpasya siyang huwag nang humingi pa dahil wala siyang pera. Gayunpaman, dinalhan siya ng matanda ng isa pang plato at sinabi sa kanya na sigurado siyang gutom pa rin si Lionel at makakain hanggang sa mabusog nang hindi nag-aalala tungkol sa pera. Kumain si Lionel ng 5 beses at nagpasalamat sa matanda, sinasabing tiyak na babalik siya. Sumagot ang matanda na huwag kalimutan ang pera para sa 5 beses, at pareho silang nagtawanan. Kinabukasan sa arena, nagpasya si Lionel na kailangan niyang manalo at makuha ang gantimpala upang makabalik siya sa restaurant, makakain muli, at mabayaran ang kanyang utang. Nang pakawalan nila ang halimaw laban sa kanya, inatake niya ito, binuhat ito, inihagis sa lupa ng buong lakas, at inatake ito gamit ang kanyang espada, na ikinasawi nito. Mula sa araw na iyon, siya ang naging pinakamahusay sa arena sa loob ng 20 taon. At hanggang ngayon, isa pa rin siyang regular na customer sa restaurant. Tinawag pa nga nila siyang bayani ng leon at nagbiro si Elera, sinasabing kung makakasalubong niya ang isa sa 4 na kabalyero ngayon, tiyak na matatalo niya ito at hindi na muling matatalo at tumawa siya. Pagkatapos ay napansin niya na ang menu ay nahahati sa 2 bahagi at tinanong kung 2 tao ang sumulat nito dahil ang menu ng panghimagas ay mukhang iba sa regular. Nagulat si Nakoya at sinabi sa kanya na sa tingin niya ay hindi niya mabasa ang wikang silangan. Sinabi niya sa kanya na totoo iyon. Hindi niya ito mabasa, ngunit napansin ang pagkakaiba sa mga hugis at kabisado niya ito mula sa pag-uulit. Tinanong niya siya tungkol sa mga pagkain at madali siyang sumagot ng mga sangkap nito. Pinuri niya siya at sinabi sa kanya na siya ay napakahusay at matalino. Sa silangang kontinente, sa isa sa mga dakilang kaharian, naroon si Prinsesa Vicky, na 36 na taong gulang at walang asawa dahil siya ay kalahating tao at kalahating hayop, kahit na ang kanyang mga magulang ay parehong tao. Hinulaan ng lahat na mananatili siyang walang asawa magpakailanman dahil ang mga taong katulad niya ay hindi maaaring mamuhay ng normal. Ang kanilang mga anyo ay nagpapakita ng mga katangiang parang halimaw, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay tao at ang kanilang haba ng buhay ay umabot ng 100 taon. Hindi sila kayang harapin at atakihin ng mga tao, kaya napilitan silang maglingkod sa mga halimaw, magsanay ng pangkukulam, or maging mga asasin na inuupahan. Pinili ni Vicky na maging isang mangkukulam at sa loob ng 3 buwan, nagawa niyang malampasan ang kanyang guro ng mahika, na kabilang sa mga pinakamahuhusay na gumagamit ng mahika, at naging nangungunang mangkukulam sa kaharian. Pagkatapos ng 8 taon, natuklasan niya ang isa sa mga pinakadakilang sikreto ng mahika at bumalik upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang prinsesa sa palasyo habang ipinagpapatuloy ang kanyang lihim na pananaliksik ng walang nakakaalam. Sa almusal sa palasyo, umalis si Vicky sa mesa at sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na ang pananatili sa kanyang silid sa lahat ng oras ay magpapalungkot sa kanya. Sumagot siya na hindi totoo, nasasabik lamang siya sa kanyang bagong pananaliksik at malapit na niyang gawin ang aparato sa pagkopya. Nagpaalam siya at pumunta sa kanyang silid kung saan nagpakita ang pinto at pumasok siya na umorder ng cake. Nagulat si Elera dahil naisip niya na pipiliin niya ang isang bagay na walang mga produktong hayop tulad ni Fernia.
Ngunit ipinaliwanag ni Nakoya na ang prinsesa ay kalahating halimaw at maaaring mamuhay bilang isang normal na tao. Naalala ni Vicky noong hiniling sa kanya ng lolo ni Nakoya na isulat ang menu ng panghimagas para sa kanya dahil ang kanyang amo ay hindi bihasa sa mga panghimagas, kundi sa regular na pagkain lamang. Nang dumating ang kanyang order, sinimulan niya sa mga prutas at matatamis sa paligid ng cake, iniwan ang cake sa huli. Nang matapos siya, hiningi niya ang bayarin. Sinabi sa kanya ni Nakoya na malamang na gusto niya ang kanyang karaniwang order, at pumayag siya. Naghanda siya ng 4 na nakabalot na cake para sa kanya. Kinuha niya ang mga ito at umalis, at sa kanyang silid, inilagay niya ang cake sa isang kahon na may sariling mahika upang mapanatili ito. Sa restaurant, nag-almusal si Elleria noong umaga bago sila magbukas, sinabing ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pag-aalaga sa kanyang kalinisan at paglilinis ng kanyang uniforme sa trabaho. Pagkatapos nito, sinimulan niya ang paglilinis ng restaurant bago dumating ang unang customer. Tinawagan siya ni Nakoya dahil may kakulangan sa mga supply sa kusina. Pumunta siya sa kanya at magkasama silang pumunta sa isa pang silid na puno ng lahat ng bagay. Hiniling niya sa kanya na magdala ng ilang mga bagay at sinabihan siya na kung may anumang bagay na masyadong mabigat, maaari niya itong buhatin ng maraming beses at tutulungan siya nito. Napansin ni Elleria ang isang kahon at tinanong si Nakoya kung patatas ba iyon. Sumagot siya ng oo at sinabing napansin niyang pareho ang mga ito sa mundo niya at sa mundo niya. Sinabi niya sa kanya na hindi maganda ang mga alaala niya kasama ang mga ito dahil tuwing niluluto niya ang mga ito, hindi maganda ang kinalabasan at nitong mga nakaraang araw ay kinakain na lamang niya ang mga ito dahil wala siyang pera para bumili ng ibang pagkain. Inalok niya itong turuan ng isang bagong paraan ng pagluluto ng mga ito at pumayag siya. Sinabihan niya itong hugasan muna ang mga patatas, pagkatapos ay patuyuan ang mga ito, at pagkatapos ay hiwain ang mga ito sa pantay na piraso. Ang unang order sa araw na iyon ay kay Syra. Nang makita niya si Elleria, tinanong niya kung nakahanap na ba siya ng trabaho sa mundo niya. Sumagot si Elleria na naghahanap pa rin siya. Pumasok ang isa pang customer at umorder ng kanyang karaniwang pagkain. Sumabad si Syra, sinabing gusto niyang mauna ang kanyang order. Naisip ni Elleria na itinuturing ng bawat customer doon na espesyal sila at naniniwala silang ang kanilang pagkain ang pinakamasarap sa lahat ng mga putaheng inihahain nila, at kadalasan ang mga ganitong diskusyon ay nauuwi sa pagtatalo. Sinubukan ng bawat isa na kumbensihin ang isa't isa na ang kanilang putahe ang pinakamasarap. Tumutol ang matanda at sinabing ang labis na pagtatalo ay magdudulot sa kanila ng pagkawala ng galak sa pagkain. Sinabi niya na hindi nila dapat isipin kung aling putahe ang pinakamasarap, kundi kainin na lang ang lahat. Sumang-ayon sila sa kanya at tumahimik, ngunit hindi nagtagal ay muling nagtalo sila sa mga walang kabuluhang bagay. Nagsimula pa nga silang magtalo tungkol sa mga panghimagas, pinagtatalunan kung alin ang pinakamasarap na matamis na putahe. Sa tuwing may bagong bisitang papasok, lalong lumalakas at nagiging magulo ang pagtatalo. Humingi si Fernia ng dagdag na putahe na dadalhin niya kapag umalis na siya. Nang pumayag si Nakoya, tuwang-tuwa siya dahil ayaw niyang kumain ng pagkain mula sa kabilang mundo. Sa kusina, nakatayo si Nakoya na nagtataka, iniisip ang sarili kung paano niya titimplahan ang kanyang pagkain. Samantala, ang iba pang mga customer ay nagtatalo pa rin sa kainan. Umorder si Syra ng pagkaing napili niya para kay Commander Sullivan, at pagkatapos ay ginaya siya ng iba, ngunit bawat isa ay tumutol sa pagkaing in-order ng iba para sa kanila, sinusubukang baguhin ang kanilang mga isip. Patuloy na dumarami ang mga order para kay Elleria, ngunit nagawa niyang matandaan at ayusin ang lahat ng mga ito at ibinahagi ang mga ito kay Nakoya. Pagkaalis ng huling customer sa restaurant, natamba si Elleria dahil sa pagod. Sinabi sa kanya ni Nakoya na baka nagugutom siya at dinala siya sa kusina. Naglabas siya ng isang umuusok na kaldero at sinabi sa kanya na ito ay isang kagamitan na ginagamit niya para sa ilang mga recipe. Niluto niya ang mga patatas na hiniwa niya kanina, ngunit sa paraang hindi pa niya nakita noon. Ipinaliwanag niya na ang paggamit ng singaw ay karaniwang mahirap, ngunit para sa patatas ay mas madali ito kaysa dati. Nang maluto na ang mga ito, ang mga patatas ay mukhang maganda. Sinabihan niya siya na subukang magpasa ng isang matalas na kagamitan sa mga ito. Kung madali itong makapasok, handa na ang mga ito para timplahan. Inihanda niya ang pagkain para sa kanya, at nang sa wakas ay matikman niya ito,
hindi siya makapaniwala na ito pala ang patatas na kinakain niya noong wala siyang pera. Nagawa niyang gawing masarap ang parehong pagkain sa pamamagitan lamang ng pagluluto nito ng iba at pagpapalasa ng mga bagong pampalasa. Sinabi niya sa sarili na tiyak na magiging paborito niya ang pagkain na ito, kahit na marami na siyang nakain na may karne at pagkaing dagat. Ngunit ang ulam na ito, sa kabila ng pagiging simple nito, ang pinakakahanga-hanga para sa kanya. Sa isang barko sa karagatan, may isa sa mga customer ng restaurant na nagngangalang Floyd na nagsabi sa manlalakbay na kasama niya na ang paghihintay ng 7 araw ay mas madali para sa kanya kaysa sa paghihintay ng panghabang buhay. Tinanong ng manlalakbay kung ano ang ibig niyang sabihin doon, at sumagot si Floyd na wala lang iyon, na nag-iisip lang siya ng malakas. Naalala niya noong bata pa siya at nasa barko, at isang malakas na bagyo ang tumama, na naging sanhi ng paglubog ng barko. Siya lamang ang nakaligtas at napadpad sa isang desyerto na isla upang mabuhay. Nagsimula siyang manghuli ng mga hayop at kainin ang mga ito, at pinaslang din niya ang mga halimaw sa isla at kinain din ang mga ito at walang iba roon kundi siya. Pagkalipas ng 20 taon, nagkataong nakarating sa isla ang isang barko nang magpasya ang mga tripulante nito na pansamantalang dumaong doon. Gayunpaman, nag-alangan siyang umalis sa isla dahil sa mahiwagang pinto na nagdudugtong sa kanya sa restoran. Sinabi niya sa sarili, siguro may pinto sa lungsod na konektado sa restoran dahil taga-lungsod din si Commander Sullivan. Ang kailangan niya lang gawin ay hanapin ito pagbalik niya. Pagkatapos ng 3 buwan, pinuntahan ni Floyd ang pinto at madali niya itong natagpuan. Hindi siya makapaniwala kung gaano kadali itong matagpuan. Pagpasok niya, ilang sandali bago siya nakilala ni Nakoya, sinabihan siyang ibang-iba ang hitsura niya at matagal na siyang hindi nakabisita. Sumigaw si Floyd, sinabihan silang ihanda agad ang kanyang pagkain dahil hindi na siya makapaghintay pa. Sinabi niya sa kanila na nakauwi na siya pagkatapos ng 20 taon na mag-isa sa isla, ngunit nagawa niya silang maabot muli sa pamamagitan ng ibang pinto. Nang maluto na ang kanyang pagkain, at kinain niya ito. Sinabi niya sa sarili na kahit gaano pa siya karami kumain, hindi siya nabubusog. At sa bawat pagkakataon, namangha siya sa pagiging perpekto at balanse nito. Kahit na nakapaslang na siya ng maraming hayop at nakapagluto na ng hindi mabilang na mga recipe, gumugol ng mahabang araw sa isla, lagi pa rin siyang namamangha. Umorder siya ng isa pang plato, ngunit tumutol ang isang matandang lalaki, sinabihan siyang palitan ang pagkain dahil nakain na niya ito ng 1,000 beses, at tinanong kung hindi ba siya nagsasawa. Sumagot si Floyd na ito ang pinakamasarap na pagkain sa restoran, at para sa kanya, isang kumpletong pagkain. Naghintay siya sa kanyang pagkain, ngunit inalok siya ni Nakoya ng isang bagong pagkain at sinabi sa kanya na gusto niyang subukan ito at ibigay ang kanyang opinyon dahil ito ay isang bagong item na hiniling ng marami. Sinabi niya na sa wakas ay nakarating na siya sa isang bersyon na nakakatugon sa kanya, at gusto niya ng opinyon ni Floyd dahil isa siya sa kanyang pinakamatandang customer at dumaan sa isang mahirap na panahon kamakailan dahil hindi bumisita sa loob ng 3 buwan. Pumayag si Floyd at labis na natuwa na siya ang napili. Naghintay siya ng kaunti at dumating ang bagong pagkain. Hindi siya nasasabik na palitan ang kanyang karaniwang pagkain ngunit nagpasya siyang subukan ito. Nagsimula siya sa sopas ngunit nang matikman niya ito, hindi niya ito nagustuhan ng mag-isa at hindi niya nagustuhan ang matapang na pampalasa na natipon dito. Hinaluan niya ito ng gout rice tulad ng kanyang dating pagkain at sinabi sa kanyang sarili na mas masarap ito ng ganoon. Nagustuhan niya ng husto ang pagkain, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan sa sopas ng mag-isa dahil masyadong matapang ang mga pampalasa dito. Agad na naunawaan ni Nakoya at nagpasalamat sa feedback, at umorder si Floyd ng isa pang plato. Bigla, isang babae ang nagpakita mula sa kung saan at umorder ng parehong pagkain. Isang malakas na mahiwagang aura ang lumabas mula sa kanya, at siya ay naging isa sa mga dragon na maaaring magbagong anyo bilang mga mangkukulam. Pagkatapos ng malaking digmaan, inihiwalay niya ang kanyang sarili sa mundo, umatras sa pinakamalayong bahagi ng kalangitan upang mamuhay ng mag-isa. Dahil pagkatapos ng digmaan, lahat ng mga bagong nilalang na ipinanganak ay mahina. Ang kanyang presensya at aura lamang ay maaaring pumaslang sa mga nakapaligid sa kanya. Napansin siya ng matanda at sinabi sa sarili na isa siya sa mga mangkukulam na dragon. Nagpasya siyang magmasid na lamang ng hindi nakikialam.
Sinubukan ng dalaga na gayahin si Floyd habang kumakain at nang matapos niya ang kanyang pagkain, umorder siya ng isa pa. Kinakabahang sinabi ni Elera kay Nakoya na umorder na naman siya, ngunit pinutol ito ni Floyd, sinabing babayaran niya ang pagkain ng dalaga. Patuloy na umorder ang dalaga ng mahigit 20 beses nang hindi nababagot. Pagkatapos ay dumating ang babaeng nagpalit anyo rin bilang dragon. Agad niyang nakilala ang dalaga, at nag-usap sila ng walang salita. Sinabi ng redhead sa blackhead na hindi niya alam na may nagpakita na mahiwagang pinto para sa kanya. Sumagot si Cora na hindi pa katagal mula nang nagpakita ito at ito ang unang beses niya roon. Tinanong ng redhead ang tungkol sa paborito niyang pagkain sa restaurant, at itinuro ni Cora ang nasa harap niya. Sinabi sa kanya ng redhead na para makakain doon, kailangan niyang magbayad ng pera, isang bagay na malamang ay hindi niya alam. Binalaan niya ito na kung sakaling maisip niyang kumain at tumakas, siya ang pipigil sa kanya dahil mahalaga sa kanya ang lugar na ito. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang magtrabaho para kumita ng pera. Pagkatapos ay tinawagan niya si Nakoya at sinabing kaibigan niya ang babae at tinanong kung maaari niya itong kunin, sinasabing maaari siyang kumain kapalit ng kanyang trabaho, na magiging lubhang kapaki-pakinabang siya at mabilis na matututo. Nagalit si Elera, at nang pumayag si Nakoya, lalo siyang nagalit at nagsimulang umiyak. Sinabi niya na gusto niyang gumawa ng pabor para sa kanya. Sa dagat, may isang lalaki na nagngangalang Romeo sa barko ng kanyang ama. Biglang nagpakita ang isang malakas na bagyo at humampas sa barko, na nagtapon sa lalaki sa karagatan. Gayunpaman, iniligtas siya ng isang sirena na nagngangalang Artes, na nag-utos sa bagyo na huminahon. Pagkatapos nito, hinayla niya ang barko patungo sa isang islang walang nakatira. Nagpasalamat siya rito at sinabi sa kanya na kung sakaling may kailangan siya, matutulungan niya ito. Humingi siya rito ng 10 barya, kaya tumawa ito, ibinigay ang mga ito sa kanya, at tinanong kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Sumagot siya na gagastusin niya ang mga ito sa isang magandang lugar, at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanya. Sumang-ayon siya, nagtataka kung paano makakabili ang isang sirena ng mga bagay tulad ng ginagawa ng mga tao, dahil alam na ang mga sirena at iba pang kakaibang nilalang ay tumatanggap lamang ng pagkain, armas, at alahas. Ngunit bakit hihingi ng pera ang isa sa kanila? Pagkatapos ng 3 araw, muli niya itong nakita at tinanong kung saan sila pupunta. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa kagubatan doon. Tiningnan niya ito nang may pagtataka, iniisip kung paano siya makakarating sa kagubatan dahil hindi siya makalakad sa lupa. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang iniisip nito at biglang ginawang mga binti ang kanyang mga palikpik. Sinabi niya sa kanya na kaya niya itong gawing mga binti, ngunit hindi pa niya natutunan kung paano magkaroon ng mga pakpak. Sinabi niya na dapat silang pumunta ng maaga dahil habang nahuhuli sila sa pagdating, mas maraming tao ang magtitipon. Nakarating sila sa pinto, at tinanong niya kung paano magkakaroon ng pinto sa isang lugar na tulad nito. Hinayla niya ito, binuksan ang pinto, at pumasok. Natigilan siya at nagtanong kung ano ang lugar na ito, pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Nakoya na sumasalubong kay Artes at sinasabing matagal na siyang hindi bumisita. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang umorder ng parehong pagkain para sa kanya at sa kanyang partner na lagi nilang kinakain. Sinabihan niya itong mag-relax habang inihahanda ito. Nabigla pa rin si Romeo at tinanong siya kung nasaan sila at kung ano ang lugar na iyon. Sumagot siya na nasa isang restaurant sila sa ibang mundo. Inihain sa kanila ni Aleta ang kanilang pagkain, at nagsimulang kumain si Artes, ngunit kinakabahan si Romeo at tumangging kumain. Sinabihan siya ni Artes na subukan ito, na magugustuhan niya ito. Napagpasyahan niyang subukan ito at labis niya itong nagustuhan. Sinabihan siya nitong subukan kasama ng sopas at tinapay, para mas lalong masarap ang lasa nito. Sinunod niya ang payo nito at talagang nasiyahan sila, at pareho silang nagpatuloy sa pagkain hanggang sa matapos. Tinanong niya ito kung sa tingin niya ay dapat pa silang umorder dahil gutom pa rin ito. Umorder sila ulit, at sumagot si Cora, na kinatatakutan nila, ngunit hindi nila siya pinansin at umorder pa ng 2 pang plato. Kinabahan si Artes at sinabi sa kanya na hindi sapat ang dala niyang pera. Sinabihan niya itong huwag mag-alala, na siya ang magbabayad dahil nagpapasalamat siya sa kanya sa pagpapakita sa kanya ng lugar na ito at ito ang unang beses nilang kumain ng magkasama. Natapos silang kumain at umalis. Kinabukasan sa dagat,
Tinanong siya nito kung kinuha lang ba niya ang mga barya para lang bisitahin ang restaurant na iyon or kung mayroon siyang iba pang mga aktibidad, at kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagpunta doon muli ng magkasama sa susunod na linggo. Sinabi niya rito na nangongolekta lang siya ng mga barya para lang bisitahin ang restaurant at sa tuwing mayroon siyang mga bago, pumupunta siya doon. Sinabi niya na masaya siyang sumama ulit sa kanya. Sa kabisera, pumunta si Elera sa isang lugar na humingi ng trabahador at sinabing galing ito sa employment office. Pagpasok niya, natuklasan niyang si Syre pala iyon, isa sa mga customer ng restaurant. Malugod siyang tinanggap ni Syre at ipinaliwanag kung paano gumagana ang trabaho. Sinabing madalas siyang lumalabas at aasa kay Elera kapag wala ito, at may maliit na kwarto kung saan siya matutulog. Masaya si Elera dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng magandang lugar na matutulugan at mapagtatrabahuhan sa buong linggo. Sa restaurant noong Sabado, ginagawa ni Elera ang kanyang trabaho, at noong pahinga niya, nagpasya siyang kumain ng ilang biskwit sa break room. Nag-alangan siya dahil mahal ang mga ito, ngunit sinabi niyang susubukan niya dahil pinapayagan naman. Binabagabag siya ng kanyang konsensya, kaya nagpasya siyang kumuha na lang ng isa, ngunit nagustuhan niya ito at patuloy na kumuha ng isa-isa. Napansin niyang mabilis na nauubos ang laman ng kahon at sinabi niya sa sarili na itatago niya ang natitira kung sakaling kailanganin niya ang mga ito mamaya. Pagbalik niya sa trabaho, ibinigay ni Nakoya ang kanyang bayad at sinabing mahaba ang araw at maayos ang kanyang nagawa. Sinabi niya sa kanya na may regalo siya para sa kanya. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi niyang dahil nakahanap na ito ng permanenteng trabaho at dapat silang magdiwang. Dinalhan siya nito ng isang kahon ng biskwit. Tuwang-tuwa ang babae, ngunit sinabihan niya itong masyadong mahal ang mga ito. Sinabi niyang karapat-dapat lang sa kanya ang mga ito. Tumawa ang babae at sinabing itatago niya ang mga ito magpakailanman at hindi na gagamitin. Binalaan siya nito na kalahating buwan lang ang bisa ng mga ito pagkatapos mabuksan at ipinaalala sa kanya na hindi nakakain ang mga may kulay na beads. Mukhang nahiya ang babae, at napagtanto niyang nakain na ito noon at tumawa habang namumula. Sa bahay ni Syre, nagtrabaho ng husto si Elera, at bumisita ang kapatid ni Syre na si Dindin. Pagkakita niya kay Elera, napansin niya ang mga sungay nito. Binati siya ni Elera at sinabing wala si Syre sa bahay, ipinakilala ang sarili bilang si Elera, ang tagapag-alaga at kasambahay. Pinapasok niya ito at pinagtimpla ng tsaa. Tinanong ni Dindin ang sarili kung paano kumuha si Syre ng demonyo gayong siya ang may gawa nito at kung paano niya ito hindi alam. Sinabi niya sa sarili na baka dahil ito kay William na laging sumusunod sa isang tao sa kanilang pamilya, na sa bawat henerasyon ay kailangang may isa or dalawang taong mahilig sa pakikipagsapalaran at panganib. Minana ni Syre ang pagmamahal na iyon sa pakikipagsapalaran mula sa kanya at nangangaso ng mga kayamanan tulad niya. Ngunit karamihan sa mga taong may sumpa ni William ay maagang nasasawi. Sinubukan niyang itaboy ang madilim na mga kaisipan at sinabi sa sarili na pumunta lang siya para tingnan ang kalagayan nito. Naputol ang kanyang mga iniisip ni Elera, na nag-alok sa kanya ng ilan sa kanyang mga biskwit kasama ng tsaa. Nagpasalamat si Dindin at ininom ang tsaa, ngunit nalamang wala itong lasa. Sinabi niya sa sarili na hindi siya nababagabag tungkol doon, ngunit hindi rin siya masaya. Kinain niya ang isa sa mga biskwit, nakitang kakaiba ito, at tinanong ang sarili kung ito ba ay inihurno or hindi talaga isang biskwit, marahil ibang uri ng matamis. Nagustuhan niya na hindi nagdagdag si Elera ng asukal sa tsaa bukod sa mga matamis. Tinanong ni Dindin si Elera kung saan niya nakuha ang mga biskwit or kung dinala ito ni Syre. Kinabahan si Elera at hindi sumagot. Sinabi sa kanya ni Dindin na malamang ay may dahilan siya kung bakit hindi sumagot at sinabing magtatanong siya ng iba kung makakakuha pa siya ng mga ito. Sumagot si Elera na marahil ay maaari, ngunit napakamahal ng mga kahon. Nagtanong si Dindin kung ano ang hitsura ng kahon. Pumunta si Elera at dinala ito, ipinakita sa kanya ang kahon. Kumuha si Dindin ng isang gintong barya at sinabi kay Elera na iyon na lang ang mayroon siya at kapag nakakuha siya ng isa pang kahon, dapat niya itong dalhin sa kanya. Dagdag pa niya na malamang ay hindi ito nagkakahalaga ng isang buong gintong barya batay sa kanyang mga pagtatansya, ngunit ibinibigay niya ito sa kanya kung sakali at tatanggapin niya ang sukli kapag dinala niya ito. Bigla, bumalik si Syre, at tumakbo si Dindin papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sa isang bundok, dalawang dwarf ang umaakyat.
Tinanong ni Albert kung bakit sila umaakyat ng napakataas, at sumagot ang kanyang kaibigang si Gilbert na kakain sila sa isang restoran na wala sa mundong ito. Nagalit si Albert sa kanya at sinabing imposibleng may restoran sa isang bundok, at sinubukan niya itong saktan, ngunit tumakbo palayo si Gilbert sa kanya. Nakarating sila sa isang maliit na kubo na mukhang masisira na, ngunit dinala siya ni Gilbert sa isang ligtas na silid sa loob ng kubo kung saan nila natagpuan ang pinto. Binuksan niya ito, at pumasok silang dalawa. Noong una, natakot sila kay Cora at sa kakaibang paraan ng pagsasalita nito, ngunit mabilis silang nasanay sa kanya. Umorder si Gilbert ng 2 plato ng kanyang paboritong pagkaing dagat, at pinaglingkuran sila ni Alere ng juice. Tuwang-tuwa sila rito at umorder pa ng juice habang naghihintay sa pagkain. Sinabi ni Gilbert na kahit ang mga tasa doon ay kakaiba. Tinanong niya kung maaari silang gumawa ng mga katulad nito. Sumagot si Albert na hindi niya alam, ngunit maaari nilang subukan. Gayunpaman, ang paggawa ng isang bagay na may ganitong katumpakan at kalidad ay mangangailangan ng maraming oras, pagsisikap, at mataas na kasanayan dahil hindi pa sila nakakagawa ng ganoong bagay noon. Hinainan sila ni Alere ng pagkain at mas maraming juice. Tumutol si Albert, sinabing imposibleng maging masarap ang pagkaing dagat sa isang restoran sa bundok. Ngunit nang matikman niya ang pagkain, nagbago ang kanyang isip at inamin na masarap at sariwa ito kahit na nasa bundok sila. Sinabi sa kanya ni Gilbert na nang makapasok siya sa pintuang iyon, nasa ibang mundo siya sa isang lugar na tinatawag na Japan, at wala na sila sa bundok. Napansin niya na nasisiyahan si Gilbert sa sarsa at tinanong kung ano ito at kung bakit hindi niya sinabihan na kumain kasama nito. Umorder siya ng isa pang plato para matikman ang sarsa at sinabi sa kanya na sa pagkakataong ito ay siya na ang bahala sa singil. Inamin ni Albert kay Gilbert na walang ganoong pagkain sa kanilang mundo. Sumagot si Gilbert na ito ay dahil nasa ibang mundo na sila ngayon at mas masarap ang pagkain dito kaysa sa kanila. Nang matapos silang kumain at umalis, natulog sila sa kubo. Pagkatapos ay nalaman ni Albert na ang kubo ay isang pahingahan na itinayo ng mga dwarf, ngunit mayroon itong nakakandadong silid na may isang tao lamang na may hawak ng susi, si Gilbert. At sinasabing may kayamanang nakabaon sa loob. Sa kanlurang disyerto, kilala ang mga tao sa kanilang mahika at nakatira malapit sa mga ilog. Dahil doon, sila ay may pambihirang dakilang kapangyarihan. Kaya, bumaling sila sa mahika upang pagalingin ang kanilang sarili, harapin ang kanilang mga kaaway, at lumikha ng mga kagamitan upang matulungan silang maglakbay sa disyerto. Ang kanilang prinsipe ay nagngangalang Sheriff, at kamakailan lamang ay nagawa niyang mag-imbento ng malamig na kape, na nakakuha ng atensyon sa kanyang lupain. Ang kanyang kapatid na si Rina ang kanyang pinakamalaking taga-suporta, at nagpasya silang muling magkasamang bisitahin ang mahiwagang restoran. Doon sila umorder ng mga magaan na inumin at ice cream para lumamig ang kanilang katawan dahil sa init ng disyerto. Pumasok ang prinsesa mula sa imperyo sa restoran, at agad na nabighani si Sheriff. Sinubukan ni Rina na makipag-usap sa kanya at inanyayahan siyang umupo kasama nila at pag-usapan ang mga bagay tungkol sa imperyo. Pumayag ang prinsesa at pumili ng ice cream gaya ng dati. Gayunpaman, naging kabado at malamaya si Sheriff, na nalilito sa kanyang pangalawang order, na napansin ni Rina. Naisip niya na kung kikilos lang siya ng normal, baka magugustuhan siya ng prinsesa. Ngunit sa tuwing kinakabahan at natatarante siya, hindi niya mapigil ang matawa sa kanya. Sa isang palasyo na pag-aari ng mga halimaw na parang paru-paro na tinatawag na mga diwata, na mas maliit kaysa sa mga tao at halos kapareho ng mga paru-paro, kumalat ang takot dahil sa biglaang pagpapakita ng isang kakaibang pinto. Inutusan ng prinsesa ang kanyang mga tao na bantayan ang pinto at siguraduhing hindi nito banta sa bahagi ng lungsod. Nang pumunta siya sa pinto, natuklasan niya na ito ay napakalaki at isang uri ng mahika ng pagtawag. Inutusan niya silang basagin ito at tinawag ang kanyang higanteng tagapag-alaga gamit ang kanyang mahika. Sinabihan niya ang mga diwata na umatras mula sa pinto at inutusan ang tagapag-alaga na buksan ito. Napansin nila na isa lamang itong portal, at sinabi ng prinsesa na siya mismo ang manggaguna sa isang misyon ng eksplorasyon upang malaman ang mga intensyon ng mga nasa kabilang panig. Hiniling niya sa kanyang ministro na maghanda ng isang summoning seal upang kung sila ay makulong sa loob, magamit niya ito upang humingi ng tulong bilang kapalit.
Pumasok siya kasama ang kanyang pangkat ng eksplorasyon, at ang lugar ay tila kakaiba at hindi pamilyar sa kanila dahil nakatira sila sa kagubatan. Sinimulan niyang obserbahan ang mga tao isa-isa upang makita kung sino ang maaaring maging banta. Napansin niya ang maraming halimaw na may iba't ibang anyo at uri at nakita niyang karamihan sa kanila ay kumakain ng karne. Pagkatapos ay napansin niya si Vicky na kumakain ng cake. Lumapit siya kay Vicky at sinabing, "Ako si Tina, prinsesa ng Flower Kingdom, at nakikita ko sa iyong hitsura na ikaw ay isang mangkukulam." Nagpakilala si Vicky at sinabing siya ay isang prinsesa mula sa silangang lupain. Tinanong ni Tina kung ano ang lugar na ito, at sumagot si Vicky na ito ay isang restaurant mula sa ibang mundo. Ipinaliwanag niya na ang restaurant na ito ay nakakonekta sa kanilang mga mundo sa pamamagitan ng mga pintong nagpapakita isang araw bawat 7 araw, kung saan ang mga tao ay bumibili ng pagkain ginawa ng mga tao kapalit ng pera. Ang pagkain doon ay hindi katulad ng pagkain sa kagubatan. Ito ay hinihiwa, niluluto sa pinakamahusay na paraan, at ginawa gamit ang mga karagdagang sangkap at pampalasa. Tinanong ni Tina kung masarap ang pagkain, sinabing narinig niya na ang pagkain ng tao ay hindi kasing sarap ng pulot-pukyutan ng mga bulaklak. Sumagot si Vicky na ang pagkain dito ay mas masarap kaysa saan man at tinanong kung gusto niyang subukan. Hiniling ni Tina sa kanya na magrekomenda ng isang bagay. Maingat na nag-isip si Vicky dahil ang ice cream ay mapanganib para sa mga diwata, at ang cake ay magiging mapait dahil kumakain sila ng pulot-pukyutan. Kaya, napagpasyahan niya na ang pinakamagandang pagpipilian ay isang pagkain na may mga prutas, matatamis, at tsokolate, isang bagay na ginawa ng maayos. Sinabi niya sa kanila na umorder ng fruit crepes, na babagay sa kanila. Umorder sila nito mula kay Elera at nang ihain ito, nagulat sila sa hitsura nito at hindi nagustuhan ang hitsura nito. Sinabi ni Prinsesa Tina na alam ng mga tao kung paano gumawa ng mga bagay na wala sila. Hiniling ni Vicky kay Elera na hiwain ang crepe sa maliliit na piraso para madaling makain ng mga diwata, at ginawa nga niya. Sinabi ni Prinsesa Tina na titikman muna niya ito, ngunit sumigaw ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod na maaaring may lason ang pagkain at dapat subukan muna ito ng isa sa kanila. Sumagot ang prinsesa na siya mismo ang susubok nito, dahil kayang pawiin ng kanyang mahika ang anumang lason. Kumuha siya ng isang piraso ngunit tila wala itong lasa. Kaya sinubukan niya ang ilan sa iba pang mga sangkap at nagustuhan ang mga sariwang prutas at matatamis na candy. Tinikman niya ng hiwalay ang bawat uri ng prutas at napagtanto na ang lahat ay ginawa ng may katumpakan at ang panlabas na patong ay sadyang banayad upang balansehin ang lasa sa pangkalahatan. Sinabi niya sa kanyang sarili na maaaring mapanganib ito dahil maaaring mahumaling siya rito at hindi na siya makahinto sa pagkain. Inutusan niya ang kanyang mga katulong na kumain din. Pagkatapos ay pumunta siya kay Vicky at nagpasalamat dito, binigyan siya ng isang buto mula sa kaharian ng mga bulaklak, sinabing narinig niya na ang kanilang mga bulaklak ay mahalaga sa mga tao at si Vicky ay karapat-dapat sa isa dahil siya ay mabait at matulungin. Dagdag pa niya na maaari siyang magtanim pa ng marami sa kanyang tinubuang bayan. Sumagot si Vicky na lahat ng kanyang magiging pagkain sa restoran ay sa kanya. Lumabas si Nakoya at tinanong kung nagustuhan nila ang pagkain. Masayang sumagot ang mga diwata na masarap ito. Sinabi ng prinsesa na masarap ang pagkain at tinanong kung bakit nagpakita ang pinto ng kanyang prinsesa sa kanilang bansa. Sinabi niya sa kanya na hindi niya alam ang mga detalye. Ngunit madalas itong nangyayari sa maraming lupain, at ang pinto ay maaaring magpakita kahit saan. Humingi siya ng paumanhin, ngunit sinabi sa kanya ng prinsesa na hindi na kailangan at tiyak na babalik siya at isasama ang kanyang mga tao upang matikman nilang lahat ang kanyang masarap na pagkain. Pagbalik sa palasyo, pinag-uusapan ng mga diwata kung ano ang orderan sa susunod. Nagtalo sila kung o-order ng tsokolate, prutas, egg cream, or honey crepe. Isa sa kanila ang tumutol, sinabing narinig niya na ang mga crepe ay maaaring may iba pang mga bagay sa loob bukod sa mga matatamis, ngunit ang iba ay hindi sumang-ayon, sinasabing ang mapait na pagkain ay hindi maganda. Pumasok ang ministro at sinabi sa prinsesa na ang mga napiling tao para sa pagbisita sa restoran ngayong linggo ay naghihintay sa harap ng pinto, at kailangan nilang umalis bago magsimula ang anumang kaguluhan. Umalis ang prinsesa kasama ang kanyang mga tagapag-alaga at sinabi sa kanila na ipagpapatuloy nila ang kanilang talakayan sa daan or magdesisyon pagdating nila doon.
Pagdating niya sa pinto, sinabihan niya ang lahat na magsaya at inutusan ang higanteng tagapag-alaga na buksan ang pinto para sa kanila. Sa kagubatan, narating ng babaeng si Fernia ang lugar na sinabi sa kanya ng kanyang ama, kung saan niya makikilala ang kaibigan nitong si Chris, na nag-aaral ng pagluluto. Pagdating niya, nagawa niyang basagin ang harang na inilagay niya, at napagtanto ni Chris na may isang bihasang pumasok. Nang magtanong siya tungkol sa kanya, sinabi ng mga tao na sa loob ng 10 taon ay kakaiba ang kanyang bahay, at may kakaibang amoy na nagmumula rito. Sinundan niya ang isang amoy at natagpuan ang kanyang bahay ng mag-isa. Binuksan niya mismo ang pinto at sinabing, "Ikaw siguro si Fernia, ang anak ni Edmund." Tinanggap niya ito at sinabihan siyang nalampasan niya ng perpekto ang hadlang, isang bagay na kakaunti lamang ang makakagawa. Pinapasok niya ito at sinabihan siyang maging komportable. Tinanong niya kung ano ang nakakapangilabot na amoy. Nagulat ang lalaki sa kanyang prangka at tinanong kung narinig na ba niya ang tungkol sa keso. Sumagot siya na alam niyang ito ay pagkaing gawa ng mga tao mula sa gatas ng hayop sa pamamagitan ng pagpapabulok nito. Sinabi niya sa kanya na tama siya, ngunit may iba pang mga paraan upang gumawa ng keso, tulad ng pag-ferment nito. Sinabi niya na sinusubukan na niyang mag-ferment ng beans dahil nakain na niya ang mga ito noon, hindi sa kagubatan, kundi sa pamamagitan ng isang pinto na nagpakita mahigit 10 taon na ang nakalilipas, na konektado sa isang restaurant mula sa ibang mundo kung saan naghahain ang mga tao ng isang putahe ng fermented beans. Kalmado ang kanyang reaksyon, kaya sinabi niya na ang kanyang tugon ay nangangahulugan na dapat ay napuntahan na niya ito dati. Dinala niya ito sa restaurant, at tinanong ni Nakoya kung sino siya. Sumagot si Chris na siya ay anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan at kakain ito kasama niya ngayon. Umorder siya ng kanyang karaniwang pagkain para sa dalawa. Sinabi niya sa kanya na ang pagkain ay maaaring kainin ng isang vegetarian, ngunit hindi ito popular. Halos walang ibang umorder nito. Nang ihain sa kanila ang pagkain, naamoy ito ni Fernia at sinabing ang pagkain ay may kakaibang amoy na hindi pa niya naamoy noon. Sinabi sa kanya ni Chris na mayroon din itong kakaibang lasa. Sinabi niya na wala itong mga produktong galing sa hayop, ngunit masarap pa rin ang lasa, hindi tulad ng sarili nilang pagkain, na kulang sa mga dagdag na katangian na nagpapabalanse at nagpapasarap dito. Nang matikman niya ito, maingat niya itong pinag-aralan, at napaisip si Chris, iniisip kung ano ang iniisip niya. Tinanong niya si Elleria kung maaari niyang subukan ang sarsa na kasama ng pasta, ngunit may kanin na lang. Sinabi ni Elleria na tatanungin niya ang chef kung posible iyon. Nag-isip sandali si Nakoya at sinabing maaari niya itong ihanda agad para sa kanya. Nang matikman niya ang pagkain na hiniling niya, mas humanga siya at sinabing tama siya. Mas masarap ang sarsa kapag may kanin kaysa sa pasta. Nang matikman ito mismo ni Chris, nagulat siya at natawa dahil inaasahan niya ang kanyang kakayahan. Katulad siya ng kanyang mga magulang, may talento at kakaiba, at nagawa niyang punahin at pagbutihin ang paboritong pagkain nito, kahit na hindi pa niya naisip na baguhin ito noon. Nagawa niya ito pagkatapos subukan ito ng isang beses lamang. Pagbalik nila sa bahay nito, sinabi ni Chris sa kanya na ang kaning gusto niya ay mayroon din sa kanilang mundo, sa kanlurang rehiyon. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng babae na pupunta siya sa kanlurang rehiyon. Binigyan siya ng lalaki ng isang kahon na naglalaman ng mga pampalasa na ginamit sa kanyang paboritong pagkain, sinabi sa kanya na nagawa niyang muling likhain ang mga ito pagkatapos ng maraming pagsubok. Sinabihan niya itong pumunta sa kanlurang rehiyon dahil doon siya matututo ng higit pa. Sa kanyang panlabas na mundo, si Korra ay nasa kanyang tunay na anyo, isang napakalaking itim na dragon, na naghahandang pumunta at ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng pulang dragon, na kailangan niyang protektahan ang chef at si Elleria mula sa anumang pinsala sa restoran, at kung may anumang kakaibang mangyari, dapat niya itong ipatawag kaagad dahil sila ay masyadong mahina upang iligtas ang kanilang sarili kung sakaling may mga halimaw na umatake. Tinulungan siya ng pulang dragon na makuha ang trabaho upang maprotektahan lamang niya sila dahil nagmamalasakit siya sa kanila, kahit na isinumpa niya silang dalawa ng isang sinaunang basbas na magpoprotekta sa kanila mula sa panganib. Ngunit gayunpaman, gusto niya ng mas malaking kapangyarihan upang protektahan sila. Pagpasok niya sa restoran, mainit nila siyang tinanggap at sinabi sa kanya na handa na ang kanyang almusal. Naisip niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para patuloy na makakain sa restoran na iyon.
Binati siya ni Elera, at ngumiti si Cora, nagpapasalamat sa palagi niyang pagtrato sa kanya ng mabait at pagtanggap sa kanyang personalidad. Sa pagitan ng silangang at kanlurang mga kontinente ay mayroong isang malaking dagat na nagdurugtong sa kanila, ngunit ito ay lubhang mapanganib at puno ng mga halimaw. Sinasabi ng mga alamat na ang mga nilalang doon ay kakaiba. Mayroon silang mga pakpak, mukhang magaganda, ngunit karamihan sa kanila ay gumagamit ng kanilang mga kanta at boses upang maakit ang mga tao, inaakit sila sa dagat upang malunod sila. Sa isa sa mga lugar kung saan sila nakatira, mayroong isang lalaki na nagngangalang Ares. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na sumama sa kanya upang galugarin ang kagubatan ng Chimera. Sumagot siya na binalaan sila ng matandang babae na huwag pumunta doon. Sinabihan siya ng matandang babae na huwag mag-alala, na ang mga assassin na dating nakatira doon ay matagal nang nasawi, at kahit na ang isa sa kanila ay buhay pa, sila ay matanda at mahina na ngayon. Sinabi niya na maggalugad lang sila at babalik ng mabilis, at lilipad sila sa ibabaw ng lugar mula sa malayo, dahil ang mga assassin ng Chimera ay mga tao at hindi maaaring lumipad. Pumayag siya, at lumipad sila roon. Natuwa ang babae nang makita ang isla. Ngunit kinabahan ang lalaki at sinabing mabuti na lang at wala nang natitirang mga assassin para tapusin sila. Dumaong sila sa isla at nagsimulang galugarin ang isang kuweba, at napagtanto nilang may dating nakatira doon. Napansin nila ang mga ukit sa mga dingding, at nakakita ang babae ng mga baryang pilak at ginto. Sinabi niya sa babae na ginagamit ito ng mga tao para bumili ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang mensahe na nagsasabing, huwag mawalan ng pag-asa at patuloy na mabuhay. Gumugol ako ng 20 taon sa islang ito at naghihintay sa araw na magpapakita ang pinto, at ang perang iniwan ko rito ay magiging regalo mo. Magagamit mo ito para makapasok sa pinto patungo sa kabilang mundo. Lubos na gumagalang, ang marino na si Floyd. Napagpasyahan nilang manirahan sa kuweba at maghintay sa 7 araw upang galugarin ang kabilang mundo sa likod ng pinto. Sa 7 araw, pumunta sila sa lugar na inilarawan sa sulat at natagpuan ang pinto, kahit na wala ito roon buong linggo. Pumasok sila, at binati sila ni Elera. Tinanong ng babae kung ano ang lugar, at sumagot si Elera na ito ay isang restaurant at tinanong kung ano ang gusto nilang orderin. Naakit ang babae sa piano, at nagsimula silang kumanta ng malakas. Hinimatay sina Nakoya at Elera dahil sa tunog, at sumugod si Cora para patahimikin sila. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang mga boses ay nakakapinsala sa mundong ito at nagbanta na kung gusto nilang kumain at makauwi ng ligtas, hindi na sila dapat kumanta muli. Humingi sila ng tawad, at tinanong ng dalaga kung paano nila siya maiintindihan kahit hindi siya nagsasalita ng malakas. Sumagot si Cora na direktang ipinadala niya ang kanyang mga salita sa kanilang isipan. Hiniling ng dalaga na turuan siya kung paano gawin iyon. Sumabad si Elera sa pamamagitan ng pag-abot sa kanila ng menu at sinabihan silang pumili ng gusto nila. Nag-isip sila sandali, pagkatapos ay inalok niya si Nakoya na magrekomenda ng isang bagay. Sinabi ng binata na isda lang ang kinakain nila at gusto nila itong hilaw. Nagulat si Elera at nagtanong kung paano sila makakakain ng hilaw na isda, pagkatapos ay mabilis na humingi ng tawad at sinabing tatanungin niya si Nakoya. Bumalik siya at sinabi sa kanila na may isang pagkain na gawa sa hilaw na isda na tinatawag na sushi. Umorder sila nito at natuwa, napagtanto na may ibang mga kultura kung saan kumakain din ng hilaw na isda ang mga tao tulad nila. Gayunpaman, nang makita nila ang pagkain, hindi ito katulad ng nakasanayan nila. Gayunpaman, sariwa ang lasa nito, masarap, at may mga kakaibang karagdagan na nagustuhan nila. Umorder pa sila at bigla, pumasok si Floyd at umorder ng kanyang karaniwang pagkain. Isang sulat ang sumagot na magiging handa ito sa loob ng ilang minuto, na tinatawag siyang Mr. Floyd. Napagtanto ng magkakapatid na siya rin ang taong sumulat ng sulat. Pagkatapos nilang kumain, nilisan nila ang restaurant, at nang mawala ang pinto, tinanong ni Ares ang kanyang kapatid kung sa tingin niya ay dapat silang pumunta roon ng regular at pumayag ang babae. Sa restaurant malapit nang matapos ang araw, napansin ni Cora na kakaiba ang kinikilos ni Nakoya at gumagamit ng mga bagong sangkap sa kanyang pagluluto. Tinanong niya ito kung gusto niyang malaman kung ano iyon. Sabi niya, syempre. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang uri ng ready-to-eat na manok at kakainin nilang lahat ito para sa hapunan. Pumayag ang babae,
ngunit sinabi sa kanya na dapat itong gawin pagkatapos ng kanyang karaniwang paboritong pagkain. Tumawa siya at pumayag. Nagsimula silang kumain, at mainit ang pagkain para sa kanila, ngunit tila hindi naapektuhan si Nakoya at nagpatuloy sa pagkain. Napansin ni Cora at naisip na marahil ito ay dahil sanay na ito sa kanyang pagkain pagkatapos ng mahabang panahon. Kumain siya at nasiyahan sa pagkain, humingi pa, at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Elera at umalis upang pumunta sa bahay ni Syra. Nang sumunod na linggo, dumating si Elera sa restaurant at napansin ang isang bagong amoy. Sinabi sa kanya ni Nakoya na ngayon ay isang araw na nakatuon lamang sa karne at naghahanda na siya ngayon ng sopas ng baka. Pagkatapos, pumasok si Cora, at sinimulan niya silang lutuan ng almusal. Medyo kakaiba ang hitsura ni Elera, kaya tumawa si Nakoya at sinabi sa kanya na handa na ang kanyang pagkain at sa gabi ay magkakasama silang kakain ng karne, na ikinahiya niya. Sa silangang kontinente, mayroong 4 na kabalyero, ang pinakamalakas sa mundo. 70 taon na ang nakalilipas, nagkaisa sila at nagawang pigilan ang malaking digmaan sa pagitan ng mga demonyo at mga tao. Ngunit upang magtagumpay ang kanilang misyon, nawala sa kanila ang isa sa kanila na nagngangalang Yomi. Pagkatapos noon, bawat isa sa kanila ay naghiwalay ng landas. Isa sa kanila ay ang guro ng mahika ni Vicky na si Lato Reyes, ang pinakadakilang salamangkero sa mundo, na siyang matandang lalaki na bumisita sa restaurant at palaging nagagalit kapag may nagtatalo na ang kanyang paboritong pagkain ay hindi ang pinakamasarap sa lugar. Ang pangalawa ay si Alexander, ang makapangyarihang kabalyero na tumalo sa Haring Leon nang salakayin niya ang kastilyo. Siya ay isang napakapoging lalaki, hinahangaan ng lahat ng kababaihan, at mayroon siyang matibay na pagkakaibigan kay Lato Reyes. Dinalaw ni Alexander si Lato Reyes sa kanyang bahay, at tinanggap siya ni Lato Reyes, na sinasabing tiyak na naroon siya para sa isang dahilan at hindi lamang para tingnan siya. Nagbiro si Alexander na sana'y masasabi niyang hindi nagbago si Lato Reyes, ngunit ngayon ay mukhang matanda na siya samantalang siya mismo ay mukhang bata pa. Pagkatapos ay sinabi niyang pumunta siya para humingi ng ibang bagay. Gusto niyang bisitahin ang restaurant sa kabilang mundo. Nagulat si Lato Reyes, ngunit nagpatuloy si Alexander, sinabing isa sa kanyang mga kakilala ang nagsabi sa kanya tungkol dito at binanggit na si Lato Reyes ay isang regular na customer doon. Sumagot si Lato Reyes na sasabihin niya sa kanya kung nasaan ito, ngunit dapat siyang maghintay hanggang gabi bago makapasok. Mas makabubuti para sa kanya na pumunta kapag tahimik ang lugar, kung hindi ay hindi maganda ang kahihinatnan nito para sa kanya, ang Monster Slayer. Mahaba ang araw, at napakarami ng tao, at walang sapat na pagkain. Sinubukan ni Elera at Cora na tulungan si Nakoya, at patuloy silang nagluluto ng mga putahe mula sa simula ng maramihan. Sa kainan, kumakain si Syra at iniisip kung saan niya natikman ang sopas ng baka noon. Naalala niya na ito rin ang sopas na niluluto ng kanyang ina. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pagnanais na umuwi at makita muli ang kanyang pamilya. Naisip din ni Commander Sullivan kung gaano nakatagal mula nang huli niyang binisita ang kanyang sariling pamilya at nagpa siya na kailangan niyang bumalik at makita sila. Sinusubukan ni Prinsipe Sheriff na kausapin ang prinsesa, ngunit gaya ng dati ay nahihiya siya, at lumayo ito bago pa siya makapagsalita. Nagalit ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya na kung patuloy siyang kikilos ng ganoon, malapit na silang iimbitahan sa kanyang kasal. Sumagot siya na natatakot siya sa kanyang sakit, sa kanyang pagkakakilanlan, at sa kanilang mga pagkakaiba sa kultura. Mas lalo siyang nagalit at sinabi sa kanya na kung hindi niya siya kayang hawakan habang siya ay may sakit, kung gayon ay hindi siya karapat-dapat sa kanya. Narinig sila ni Elera, at biglang tumayo ang prinsipe ng galit at umalis sa restaurant. Sinundan siya ng kanyang kapatid na babae, mabilis na nagbayad, at tumakbo palapit sa kanya. Sa wakas, pumasok si Lato Reyes, siniguradong walang ibang tao roon, at tinawag si Alexander papasok. Nang pumasok si Alexander, nakuha niya ang atensyon ng lahat dahil sa kanyang kagwapuhan at aura. Nagkomento si Nakoya na ang kanyang sigla ay dahil bata pa siya, na sinasabing katulad niya rin siya noong bata pa siya. Ginulat siya ni Lato Reyes nang ibunyag niya na magkaedad sila ni Alexander. Pagkatapos ay tinanong niya kung ngayon ang araw ng karne, at kinumpirma ni Nakoya.
Sinabi sa kanya ni Lato Reyes na mapalad siya dahil ngayon ay matitikman niya ang pinakamasarap na sopas ng baka. Umorder siya ng kanyang karaniwang pagkain kasama nito, ngunit pinutol ni Alexander ang pagsasalita at humingi ng kofa kasama ng kanyang sopas. Kinutya siya ni Lato Reyes, na sinasabing mayroon ng kofa sa imperyo. Sumagot si Alexander na narinig niyang iba ang lasa dito. Nag-usap sila tungkol sa iba't ibang pagkain, ngunit biglang tumahimik si Alexander at sinabing ang babaeng mangkukulam doon ay lubhang mapanganib. Sumang-ayon si Lato Reyes at sinabing wala silang masabi or magagawa tungkol dito dahil napakalakas niya. Kaya, nanatili silang tahimik. Inihain ni Alera ang pagkain, at sinimulang ikumpara ni Alexander ang mga putahe sa restaurant sa mga nasa imperyo. Kahit na napakaunlad ng kanilang kabihasnan, napakalaki ng pagkakaiba, maging sa mga inumin. Malaki ang pagkakaiba at tinukso siya ni Lato Reyes, sinasabing ang sikreto sa lahat ng bagay sa mundong ito ay ang sarsa at hindi siya dapat kumain nang wala ito. Sinabihan niya itong subukan ito at sinubukan ni Alexander ang sarsa at nagustuhan ito. Tinanong niya kung hindi ba nila kayang gumawa ng ganitong uri ng pagkain sa sarili nilang mundo. Sumagot si Lato Reyes na imposible, na ang kanilang lutuin ay malayo sa ganitong estilo, ang mga pampalasa at mga karagdagan. Sinabi niya na kahit si Yomi ay nagtanong na rin sa kanya ng parehong tanong minsan. Nagulat si Alexander, at nagpatuloy si Lato Reyes, na sinasabing hindi nasawi si Yomi 70 taon na ang nakalilipas. Noong panahon ng digmaan, itinapon siya sa mundong ito, at ang kanyang apo ngayon ay nakatira dito. Itinuro niya si Nakoya at namangha si Alexander at sinabing tila hindi gumagamit ng anumang mahika si Nakoya. Sumagot si Lato Reyes na hindi niya ginagawa dahil ang pagluluto mismo ay kanyang likas na talento. Nalungkot si Alexander at naisip si Yomi, sinasabing malamang ay nasisiyahan ito sa buhay niya sa mundong ito. Pagkatapos ay tumawa siya ng sarkastiko at sinabing, tapusin na lang natin ang ating pagkain. Pagkalabas ng restaurant, binisita ni Alexander ang puntod ng kanyang lola at sinabi rito na wala na siyang mga magulang at parang ina niya ito. Pagkatapos ay binisita niya ang puntod ng kanyang anak at sinabing, pumunta ako sa restaurant na plano nating bisitahin ng magkasama, at napakasarap ng pagkain. Biglang nagpakita ang prinsesa sa likuran niya at tinanong kung paano niya nakilala ang pamilya nito. Bago pa siya makasagot, nawala na ito. Sa restaurant, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw, nagtipon ang lahat sa kusina para sa hapunan. Tinanong ni Alera si Nakoya kung paano naging libre ang sopas ng baka, iniisip kung nalugi ba siya. Sinabi niya rito na isang araw lang ito nangyayari sa isang buwan at nababawi naman ito ng mga ibang araw. Sinabi niya na testamento iyon ng kanyang lolo at itinuro sa kanya ng kanyang lolo na ang libreng serbisyo ay kasing halaga ng bayad na serbisyo sa restaurant, lalo na't napapasaya nito ang lahat. Pagkatapos ay nagpasya siyang gumawa ng mga Japanese dessert para sa mga ito dahil mahaba ang araw at nagtrabaho sila ng husto kasama niya.